Welcome po sa panibagong episode ng Men of Light. At tayo po ay nasa ikaapat na linggo na ng Kwaresma, the fourth Sunday of Lent, also known as the Laetare Sunday. At ang ating pong ebanghelyo ngayon ay mula sa Gospel according to St. John chapter 9, verses 1 to 41. Medyo mahaba po siya, pero napakaganda at napaka-inspiring po ng paanyaya sa atin. At ang title po ng ating episode ngayon ay Bago. No? Alam niyo ho, naalala ko noong pinagninilayan kong ebanghelyo, noong pong ako'y nasa pre-diaconate program pa, nakasama ko po ang aming mahal na obispo, si Archbishop Dong Lavarias. At doon po ako na-expose na hindi lamang po sa buhay ng pari sa liturgical aspect yung pagmimisa, pero yung tunay na buhay ng isang pastol. Hindi ho madali ang pagiging isang pastol, lalong-lalo na ho kapag nandyan na yung iba't ibang mga problema, yung iba't ibang mga suliranin, at yung mga iba't ibang mga alalahanin na hindi po pangkaraniwang nararanasan ng isang pari. No? At doon po lumalim yung pananaw ko sa buhay, lalong-lalo na sa pagharap ng problema sa iba't ibang mga uri at larawan at mukha ng gulo. Isa po sa mga hindi ko makakalimutang sinabi po ni Archbishop Dong sa akin noon ay, pag may gulo, laging may bago. Totoo naman, di ho ba? Ayaw natin sa gulo. Madalas, iniiwasan natin ito at pinipilit ayusin agad. Pero sa Ebanghelyo po ngayon, ikaapat na linggo ng Kwaresma, may isang pangyayari na nagdulot ng disorder. May nagulo, ngunit mula sa gulong yon, may umusbong na bago. Ipinapaalala po sa atin ng Gospel ngayong ikaapat na linggo ng Kwaresma na ang spiritual growth ay kadalasang dumaraan sa tatlong yugto. Ito ho yung pagninilayan natin ng tatlong bahagi ng ating episode for today. Una, ang tinatawag nating order. Ito yung mga komportabling nakasanayan natin. And then, magdaraan ho yan sa tinatawag nating disorder, ang mga gulo sa buhay natin na ginagamit ng Diyos para makapunta tayo sa ikatlong punto na tinatawag nating reorder. At ito po ang bagong paraan ng pagtingin. At para po sa ating ebanghelyo ngayon, ating pong pakinggan ang Gospel according to St. John chapter 9 verses 1 to 41 na ipapahayag sa atin ni Judge Jovay Rosario Mercado. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon." Gayon nga ang ginawa ng bulag, at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba yan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan na." "Hindi, kamukha lang," wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, "Ako nga po yun." Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata
Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakikita na ako. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya't tinanong nila uli ang dating bulag. Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya'y isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin? At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na, siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. At tayo po'y nagbabalik dito sa panibagong episode ng Men of Light para sa 4th Sunday of Lent, also known as the Laitares Sunday. At ito po ang inyong mga lingkod, ang inyong makakakwentuhan ngayon, Father Justin Gatos po ng Social Action Center of Pampanga. Po si Father Dio Galang. I'm from the Lord's Transfiguration Parish sa Angeles City. Bong Roque po, kasama niyo po uli. And I'm joining you from San Fernando, Pampanga. Samahan niyo po kami kasi marami pong bago. Yan. So maraming salamat po, Among Deo at Atty. Bong. At syempre kasama rin po natin ang ating mahal na direktor, si Among John, behind the scenes. Ayan. At punta na po tayo sa ating unang punto, no? Actually, ito pong outline na ito, Among Deo and Atty. Bong, ay inspired siya doon sa isang sulat ni Father Richard Rohr, no? Na para bang sinasabi niya, magsisimula muna ang lahat sa tinatawag natin na order, no? Para sa transformation, nandyan yung order, yan yung simula. At ito rin yung simula ng gospel. Meron isang lalaki na ipinanganak na bulag, tapos ito yung order niya, no? Para bang hindi lang to siya magandang kalagayan, pero ito na yung nakasanayan niya. Dito na niya nakita yung kanyang order. Kilala siya bilang pulube, at yun na yung kanyang lugar sa lipunan. Alam ng mga tao kung nasan siya, binibigyan siya ng limos, at marami pang ang naniniwala na kasalanan, may kasalanan siya, kaya siya bulag. Para bang ito yung sistema, ito yung routine, even if it is not ideal. Yes, Among Deo. That's the given, parang yun established. Ito rin kalagayan. Sometimes, usually, we accept that as our status quo. Yeah. Kanya, though from afar, sometimes, it can always be better, can be improved. Pero minsan yan ang nakasanayan. And that is the given. And usually, we accept it and we take it as it is. And kung minsan, sabi nga, the real enemy of change is our fear of change. Yung natatakot tayo sa pagbabago kasi ayaw natin yung maging, we don't know what will be after that. And usually, this is our reality. What we live in the given. Sabi nga niyan, that this is our thesis. No? This is our basic statement.
Yeah, but related to that, Father Deo, sabi ng mga psychologists na natutunan ko lang po ito na ang brain daw is hardwired for survival. So ayaw talaga ng, kung pwede doon ka na lang sa familiar, tsaka doon sa safe. Pero oras na nilabas ko dun sa unfamiliar, ayaw mo na medyo, kasi survival nga eh. So you don't like the dark woods or the forest that you're not familiar with. Besides, Father Justin, Father Deo, gusto natin yung patterns yung habits na yun, mga routines. Gusto natin yun eh. Para tayo kasing autopilot, tawag nila. No? Hindi ka na mag-iisip yun yung gagawin mo araw-araw. So become familiar with that. Ito po yung naalala ko dun sa intro, no? Para bang kagagaling ko lang ng seminaryo, so meron akong mga patterns, meron akong order na tinatawag. Ito yung buhay pagpapare, nagmimisa, di ba? Pero para bang yung nangyari noon, yung naalala ko, parang pinapaalala ni Archbishop Dong, bilang pare, hindi ka lang nagmimisa, ha? Isa kang leader. Pagka may gulo, may problema, aayusin mo yan, no? At itong mga order mong ito, unti-unti, mawawala yan. Ganito rin po yung nangyayari sa atin minsan, di ba? May mga bahagi ng ating buhay na nagiging komportable na tayo, kahit minsan hindi naman tama or mabuti. Maaring maging routine, pride, o mga favorite sins na para bang ayaw nating talikuran. No? Kaya nga hindi natin nararamdaman yung pagbabago. Yes, Among Deo. Kaya, totoo yan. Maybe Jesus also, though it is the given order, the man who is blind, in fact, they always connote and accept that his blindness is due to sin. No? Mhm. As a moral implication, parang ganun. Pero, or spiritual punishment. Pero we know today, we may have our own genetic reasons why tayo nabubulagan. Mm. In fact, we work for healing, not only for forgiveness. In fact, ngayon kasama ko pa lang yung nanay ko. Nagpapacheck up siya ng kanyang retina. Kasi Oh. operan siya ng cataract mga 2 weeks ago. It was also Tuesday ngayon. Follow up. Talagang nagre-regress ng mata niya. So, we do our best what we can do. Parang ganyan din si Jesus eh. It is given, yes. I think we can do something about it. We can improve better. But there is that resistance, not only from the society itself with the given of the blind man, but even maybe for the blind. Kasi tinanggap na ganyan talaga siya. Ganyan na lang ako, wala nang mangyayari. And I think we need Jesus in our midst to tell you, you can do better than that. There is healing and there is something that we can await for than the given. Yeah, meron kang ginamit na term, Father Deo, na parang tanggapin na lang natin, i-accept na lang natin. Yun yung danger no? We sometimes ang thoughts ko po dito, Father Justin and Father Deo, yung nakasanayan, yun na yung parang nagiging normal. When sometimes, hindi dapat yun yung normal. Kaya lang dahil nga, day in, day out, ito na yung na-experience mo, parang sinasabi ni Father Deo sa mother niya, kay Imang Sila, parang tatanggapin na lang ba natin na, sige, degenerative, mawawala na, but you don't do something. And sometimes, kahit sa sakit po, hindi sa physical na sakit. If we bring it to the point of view of physical na sakit, sometimes, nandudong pa na lang sa, ganun talaga, lahi namin Mhm. Di ba? Pero hindi there's something that you can do kasi yung fear of losing what we currently have should give way to the potential gain of something new that may arise from this. Naalala ko po dito sa mga binahagi ninyo yung kamakailan lamang. Ayan, si Father Deo nandyan din siya. Yung Board of Trustees meeting namin, no? Yung aking unang yearly Board of Trustees meeting sa Social Action Center of Pampanga. Si Among Deo, while reflecting on this gospel, naalala ko dun yung lagi niyang sinasabi, level up, sabi niya gano'n, no? Sa buhay, ganyan din eh. Pagka, ko, okay na ako nito. Hindi naman ako, mga venial sins lang naman yung mga kasalanan ko. Sige, okay na. Kaya nga, nagiging mediocre tayo. Walang growth, walang pagbabago. Father Justin, bago lang po tayo, sisingit lang po. Father Deo, if I may be excused. Yung sinasabi niyo, yung venial sins, parang okay lang yan, maliit lang yan. Or if I may rephrase that, parang kung lies yan, it's white lies. But,
I always say this, nandito rin tayo sa panahon ng Lent. White lies is actually equivalent to half-truths. And half-truths is a lie. Regardless if it's a half-truth, kahit na ang ganda ng pagkakasabi niya, half-truth. But a half-truth is a lie. So we should not accept that as, yun na yun eh. Yes, Father Deo, sorry. Half truth is half lie also. Oh yes, of course. Hindi may expression. If you do just the same as you did, why do you expect something new? Oo nga. Pareho lang yung wala ka nang inaasang pagbabago. Kahit sa sakit, ganyan din naman, di ba? Even in our physical health. Maybe umaba na tayo, pero that's really challenging the status quo, the reality that Jesus pushes to another level that we can do better. Napakaganda po na ang Lenten season ay panahon din ho ng paggawa natin ng Lenten resolution, no? At bago mo makita yung Lenten resolution, you have to identify first ano itong order na ito. Ano itong mga bagay na ito na nakasanayan mo na para bang wala na ring lumalago sa iyo. Huwag tayo sanang matakot na minsan nayayanigin ng Diyos ang mga order natin na ito. Yung mga nakasanayan mo na dahil madalas doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. At magbabalik po tayo sa Men of Light. Please stay with us. Tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light para sa 4th Sunday of Lent, the Laetare Sunday, at ang ating pong ebanghelyo ay mula sa Gospel according to St. John chapter 9 verses 1 to 41. At ang ating pong episode ngayon ay pinamagatang Bago. Kasama pa rin po si Father Justin, Father Deo at si Attorney Bong. Punta na ho tayo sa ating ikalawang punto. No? Kung kanina yung order, ito naman para maranasan natin itong pagbabago, itong transformation, kailangan minsan itong order ay magkaroon ng tinatawag nating disorder, no? Ito yung mga gulo na ginagamit ng Diyos para maipakita yung bago, no? Pagdating po ni Jesus doon sa buhay ho nitong bulag sa ating ebanghelyo, biglang nagkaroon ng disorder at gulo, no? So pinagaling ni Jesus itong bulag, gumawa siya ng putik mula sa lupa at ipinahid sa kanyang mga mata. At nang siya'y gumaling, hindi naging madali yung buhay niya, no? Nagduda yung mga kapitbahay, natakot yung kanyang mga magulang na ipagtanggol siya, at sa huli, pinaalis pa siya ng mga religious leaders, no? Ito po yung isang mahalagang realidad ng spiritual life, na minsan, ang gawa ng Diyos ay nagdudulot muna ng gulo bago yung bago o yung malinaw. Yes, Among Deo. Yeah. In fact, kahit hindi man talaga ginugusto ng Diyos yung gulo, baka naman ng Diyos, hindi siya nagdadala ng gulo, no? Yeah, pero pwedeng it can be part of reality. That disorder can be part of reality that happens in our lives. Magkakasakit ka, kaya bumagsak ka sa exam, kaya nagkaroon ng pumutok yung pinatubo. That's a big disorder dito. Nagulo tayo. That's maybe, I don't think that is God's will, but it happens naturally. But always believe that in the midst of this, we have to sometimes do not understand what's happening. Noon may nagtatanong sa akin, nung nasa Sako pa ako, Father Justin, may bisita kaming taga Spain, yung SETEM, yung youth. They have a lot of questions. Bakit nangyari ito sa Pilipinas? Yung mahirap na yung Pilipinas, pumutok pa yung pinatubo. Daming na dislocate, no? Daming nasiraan ng properties. Nag-evacuate, nasa evacuation center kami. No? Talaga magulo. Tapos, I did not answer her question. There are times we just go through the experience of the disorder for the meantime. You have a lot of questions, but you don't have the answers now. I always say, sometimes later on, we can have the answer why this happened, disorder, from hindsight. When you can assign a meaning to what happened to your life. But now, you just have to go through it. You don't have to resist it, even contradict it, because it's there. Sabi nga ni let it be.
it's a reality now, but you don't have to change it immediately. Yun lang naalala ko pa. Ang naalala ko po dito sa part 2 natin na disorder na subtopic ni Father Justin sa outline niya, pruning. Mm. Pruning, kasi parang disorder kasi everything is well in your life and then suddenly may masakit na mangyayari. Sinasabi nga ni Father Dea kanina, sakit yan o may experiences na iniwan ka ng kaibigan, ng asawa, kung ano man. Pero yung something that brings a certain hurt in your life. Tapos di ba palagi na sinasabi diyan, ang sinasabi natin, uy, you are being pruned to be more fruitful. Ganun ko po nakikita yung disorder Meron akong kaibigan na nagbibigay sa akin, Father Justin and Father Deo, ng halaman. Just recently, binigyan niya ako ng talong na nasa paso. Tapos sabi niya sa akin, hindi ko po makalimutan to in relation to the topic of disorder. Sabi niya, attorney, sabi niya, ito yung main trunk, sabi niya. Pero ito, sabi niya, itong mga maliliit na to, pag nakikita ka, mayroong mga maliliit na ganyan, sabi niya, putulin mo yan, sabi niya. Sabi ko, bakit po? Nagsanga na Hindi, sabi niya, kasi it will take parang hindi po ko green thumb, baka hindi ko alam ito. Sabi niya, parang kasi it will take the nutrients from the main trunk, sabi niya. So you really have to cut it para lalong magbunga at tumaba, sabi niya. That's how I imagine disorder happening in our lives, pruning. Ang ganda po, no? Itong mga disorder na ito, hindi gawa ng Diyos yan. Natural yan, bahagi ng buhay. Kahit yung sakit minsan, di ba? Pagka Yeah. nagkakasakit tayo, may dinaramdam tayo. Pero ang mga sakit na ito minsan ay mga wake-up call din na para bang, Yeah. ayusin mo ng buhay mo. Baka kailangan mo ng magpa-check up, kailangan mo ng tignan ng mga bagay na ito para bang reorient tayo ng mga disorder na ito. Hindi para technically guluhin o para bang talagang saktan tayo, pero para bang reorientation, para may mas bago kang Yeah. pananaw. Yes, Among Deo. Yeah, parang naalala ko, attorney, tsaka Father Justin, yung the formation of a pearl. Maraming perlas ngayon, plastic na lang Pero yung totoong pearl, yung original na nanggaling sa dagat, nanggaling sa mga shells, na yung daw pearl, they are formed through a very painful process of disorder. Kasi yung pearl, siyempre, it is solid yung nila, no? Yung kanilang shell, no? Solid Kasi sa loob, very soft yung muscle. Yeah. Kasi lang buto, yung pinaka-bone system nila, yun ang shell. Pero sa loob is very sensitive. Pag napasukan daw ng impurities yun, halimbawa, a grain of sand, no? Or dirt, no? Sa loob, masigit na masigit siya. It's a real disorder. Talagang the only way that the pearl could the shell could protect itself, no? Yung pinanggagalingan ng pearl, it's to cover it with a lot of ways to make it part of itself until at the middle of it, what remains is that painful experience. Kaya yung sinusut-sut ng mga gandang pearl yan masakit yung pinagdaan niya. It was very painful and a real disorder for it to become what is so beautiful today. And even yung diamonds, di ba? Dadaan muna yan and even the gold, yung mga bagay na yan, napakahalaga. Pero dumadaan muna sila sa iba't ibang disorder. Mainit, talagang pipipiin ka yan. And ito yung magbubunga naman ng something new, mas maganda, mas malinaw. Yes, Attorney Bong. Similar dun sa sinasabi yung pearls at diamonds, meron akong nabasang kwento dito na ganun din po yung pinagdadaanan Father Deo and Father Justin ng pagre-refine ng sword. I don't know if you've heard that story. It goes through a crucible, mainit na temperatura ng fire. Tapos pupukpukin. Tapos yung minsan daw may nanonood dun sa the process of refining that sword and making it very matibay at saka matalim. Tinatanong daw, kailan mo malalaman na pwede na yan? Kasi silver ginagamit So
silver sword siya. Kailan malalaman, sabi niya, kapag daw after pukpok, after init, at titignan mo daw yung sword na gano'n, makikita mo na sarili mo na parang mirror. Mm. Oh, sabi ko, that's beautiful. It goes through a certain refinement, pero dadang ka muna ng disorder, pukpok at init. Yeah. Ito yung diwa ng Lent. Para bang ang kaibahan ng Lenten season o itong panahon ng Pasko ng pagkabuhay sa Pasko ng pagsilang ay dadaan muna tayo sa disorder, no? Magsisisi ka, yung bang magsasacrifice ka, tatalikuran mo yung mga kasalanan mo, titignan mo yung pagkamarupok mo. Pero sana itong mga disorder na ito ating sulitin at itaas sa Diyos upang makaraos tayo at makapunta sa tinatawag nating reorder. Natural, minsan nakakatakot, pero yung mga disruption at disorder na ito ay paraan ng Diyos para gisingin at buksan ang ating mga mata. We'll be right back. Please stay with us. Tayo po'y muling nagbabalik dito sa Men of Light para sa 4th Sunday of Lent. Ang title po ng ating episode ay Bago. Kung pong una, yung pinagnilayan natin is about the order. Ito yung mga given, yung mga nakasanayan na natin. And then dun sa nakaraan na segment ay about the disorder. Ito yung mga pagyanig, yung mga gulo na ginagamit ng Diyos. At dito naman yung bunga. Ito yung ikatlong punto, reorder. Yung bagong paraan ng pagtingin. Sa dulo ho ng kwento, pagkatapos pong palayasin ng mga Pariseo, itong napagaling na lalaki, nakakita na siya, muli niyang nakatagpo si Jesus, no? At sa pagkakataong ito, hindi lang siya physically gumaling na nakakita, no? Kundi nakita niya at nakilala niya kung sino si Jesus at sinabi niyang, Lord, I believe. Ang kanyang buhay ay nabago, hindi lamang dahil siya'y nakakita na, kundi dahil nakita at nakilala niya si Kristo. Amen. Sabi niyo yung outline ni Father, order, disorder, and reorder. Kung nasa philosophy kami, Father Justin, yung ginagamit namin dyan, it's a system of thinking. Thesis, antithesis, and then synthesis. To put things together all over again. And parang nung nasabi ko, yung pinatubo is a great disorder. It's a great antithesis kasi we are celebrating our 30th anniversary ng aming parokya next month. And then nabigla ako na establish yung parokya ito 30 years ago, 1996. Wow. And then it did not even come to my mind na mabuti may write-up Nag-research nito si Joey Angeles. Kasama natin si kaparokya ko si Joey. No naman, kaparokya ko si Atty. Bob. Yung ano pala, yung nag-start yung parokya, dati lang, barangay or chapel ng Fatima Chapel under Holy Rosary and under Tilabas. And then later, nung pinatubo, may paring nawalan ng parokya. Tapos nataman yung parokya niya sa Cabalantian. So yung pare, wala siyang pupuntahan, wala pang noon, bahay pare. He was taken by this chapel, yung Chapel of the Fatima. And then from there, because of the pinatubo, the parish was open to other people who wanted to transfer from Bacolor, from Porac, parang naging lipatan ng mga tao. And then they began to realize we can be a community. And later on, we a parish in 1996. And that is a real experience of thesis, it's a chapel. Antithesis was pinatubo, disaster. And then a synthesis, it became a parish, the birth of a parish that we celebrate now. Itong sinasabi natin, maybe mayroong kaguluhan. Let us not be afraid to go through it. But from a hindsight always, when you look back, ako ngayon, when I look back after 30 years,
it was a gift of the disaster and the disorder of Mount Pinatubo. Galing. Galing. At kanina, Father Justin, nabanggit ni Father Deo na, sometimes may nabanggit siya about getting sick. Marami pong nabanggit ko nito sa ating nanonood tsaka nakikinig sa Man of Light. But I also got sick 2010. It was an illness that almost claimed my life. Ang unang-una pong tinamaan sa akin are my vocal cords. Hindi na ako makakanta ng kagaya nung dati. That's why my voice is husky. Tapos, there was a time, nung nagkasakit po ako ng 2010 na yon, may nagpunta sa akin na abogado, binibiro ko ng mga abogado, sabi sa akin, alam mo ba, Atty. Bong, yung mga masasamang damo, hindi agad namamatay, sabi sa akin. Parang, ang tingin niya, kaya you could have died, but you did not die kasi masama kang damo. Pero ako, it was another mindset that I had. Sabi niya, sa akin, well, God must be saying something in my illness. And dahil naapektuhan po yung vocal cords ko, sabi ko, Lord, I will offer to you whatever I have left. Whether this voice is husky, I may not be able to sing, but I will offer to you whatever I have left. Biglang nag-reorder, Father Justin and Father Deo. Kung dati parang, I live for my own, I do things because I want to. Ngayon parang, Lord, how do you want to use me? Baligtad na. Nagiging sentro ng Panginoon. Lord, ikaw anong plano mo? Sabihin mo sa akin at susunod ako. Amen. Amen. Father Justin, hindi po narinig yung boses ni Father Atty. Bong, no? Ang galing-galing dati niya. The singing attorney. kaya the preaching po attorney. Among Deo, Father sa susunod, Justin, pwede na tayong gumawa ng Men of Light Band. Father Justin, Yes, Atty. Bong. merong qualifier si Father Deo. Sabi niya, hindi mo siya narinig dati. Sabi niya. So matagal na yun. So hindi na ngayon. O baka ito yung bagong reorder din ng Men of Light. Bagay, no? Marang, sige. Isang bagong kaayusan ng buhay, no? Itong bulag na lalaki, hindi lang nagumaling, hindi lang siya bumalik sa dati, nanlilimos, kundi baka itong lalaking ito eventually sumunod sa ating Panginoon, no? Ganyan yung nagiging bunga nitong tinatawag natin na reorder. Nagkakaroon ng bagong sentrong buhay. Ito'y walang iba, kundi si Jesus, no? Ito yung diwa ng Kwaresma na gusto sana ng Panginoon sa atin yung magkaroon tayo ng bagong order, the reorder of our lives, para maramdaman natin itong tinatawag natin na diwa ng Easter. Bilang pong pagtatapos, nais ko pong gamitin ulit yung salitang ginamit ni Father Henry Nawen sa salitang joy, no? Since today is Laitare Sunday, no? Rejoice, magdiwang, magsaya. Itong joy, as per Father Henry Nawen, ito yung tinatawag niyang ecstatic, ecstasy, no? Yung feeling na parabang masayang-masaya ka. Dalawang Latin word na ibig sabihin yung go out, you move, and static, yung standing lang. So para bang may bago, may paglabas sa sarili. Ito yung reorder na sana ay maranasan natin sa darating na linggo ng pagkabuhay. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. At tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light for the 4th Sunday of Lent. At nasa huling segment na po tayo ng ating episode ngayon kung saan aming babasahin ang inyong mga comments and greetings at yung mga messages ninyo sa ating pong mga social media account platforms. And likewise, magkakaroon din po tayo ng mga greetings sa ating pong mga kaparian at sa mga kaibigan natin at ka-community dito sa Men of Light, to be followed by our short summary and a simple assignment. At tayo po'y pamumunuan ni Atty. Bong para sa ating closing prayer. And then, final blessing to be given by Among Deo. At sisimulan ko na po ang ating pong mga Facebook and YouTube messages para po sa ating episode last week at sa ating mga daylight posts, no?
Siyempre, number one dyan, kung gusto nyo ng summary ng pinag-usapan, maraming salamat kay Brother Edgar Yap, no? Yung kanyang summary last time, ito yung patungkol dun sa woman at the well. The encounter of Jesus and the Samaritan woman symbolically highlights the dynamics of quenching our spiritual thirst. The jar, the well, pero sana ultimately, the spring. Yan. Sabi po ni Sister Rose de Macali, thank you Father Justin, Father Edwin, and Dr. Annette. We are thirsty of more inspiring words of God. During this Lent, let us be more prayerful, especially kung yung mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, no? Tama, amen po yun. God help and be with us. Nandyan din ho si Kakultura Ebangon, no? Si Lota David, si Josie Viloria, siyempre si Dora Lopez, si Elizabeth Curaming, at saka si Sakabukiran, at si Mir Vergara Katakutan. No? Sabi naman po ni Marie Cuadro Macglashen, greetings from Michigan, USA. Please keep my husband Douglas Macglashen in your prayers as he has upcoming surgery. We are praying for a successful procedure and a quick recovery. Thank you, Men of Light, for your reflection and always enriching us spiritually. Also, belated happy birthday to Cardinal Ambo. My sincere best wishes to you all. Thank you for your good work for the glory of God. Ayan. So maraming salamat, Sister Marie. Mula naman ho sa ating YouTube, nandiyan naman ho si Emily Mahia 2440, si Prima Sabado, si Nev Ocam, si Yvonne Setias, at si AG Garielsa. Sabi niya, maraming salamat muli sa inyong binibigay na liwanag sa gospel this third week of Lent. Please, I need your prayers po for the mission that God wants me to do in our barangay, as I am willing to be used by God upang magkaroon ng buhay ang mga pananampalataya namin. So, we are praying with you. At syempre si Arnel Barago, no? Ito po yung EMHC sa Vicariate of the Holy Spirit na nagpabati sa atin last time. So maraming salamat po sa inyong pakikisali at pakicommunicate sa amin dito sa Men of Light. Yes po, Among Deo, para sa mga greetings. Ating mga birthday po sa March 15, birthday ni Father Joel Tubig. I'm praying for you for good health also. And also for Father Joseph Fernandez, March 19 naman. Okay? Talagang St. Joseph. Tapos mga kaibigan mo natin, of course, si Engineer Chris Cortez, March 15, and Baby Ann Soliman, happy birthday. And then March 16, Dr. Anel Bautista Dizon, Dr. Rhea Stigan of Santa Rita, and we pray for the eternal repose of May Cortez. And then sa March 17, birthday po our very own si Judge Jovay Mercado, our co-host at the same time our gospel reader, the proclaimer. And also birthday ng kaklase ko si Joel Gamboa and Gabo Gutierrez. We pray for the eternal repose of my brother, March 17, birthday niya, brother si Kaloy Carlos Gala, at si Maylin Anunciacion for the eternal peace, March 17. And then, meron ding youth leader sa Sapagoto dati si Ruben Lacson. We pray for his eternal repose, birthday niya March 18. And then yung March 19, birthday po ni Ate Carol Pangan of St. Jude and Marisa Roque of St. Jude. Happy birthday po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Among Deo. At para po sa ating short summary ng ating napag-usapan kanina, sa ating buhay, lalong-lalo na ngayon sa paglalakbay natin sa panahon ng Kwaresma, lagi sana nating tandaan at isapuso yung simpleng karunungan na pinaalala ni Archbishop Dong nung ako'y nasa pre-diaconate program pa. Sabi niya, pag may gulo, laging may bago. Minsan inilalabas tayo ng Diyos mula sa ating mga lumang order at dinadala tayo sa disorder, hindi upang saktan at pabayaan, kundi upang sa huli ay makarating tayo sa isang reordered life, isang buhay na mas malinaw ang paningin dahil nakasentro na ito kay Kristo. At para po sa ating simple assignment, siguro maganda pa lang ngayong third o fourth Sunday of Lent, no?
Para bang gumawa na tayo ng Lenten resolution. Simulan na nating pagdasalan kung ano ba yung gusto nating mabago, no? Ma-transform sa ating sarili, no? Balikan natin yung nakaraang taon, yung nakaraang Lenten season hanggang ngayong Lenten season na ito. Ano ba yung pinakamalaking disorder na naranasan natin, no? Mula sa gulong yon, tignan natin na ano yung mga order natin. Yung naging complacent tayo, pabaya or tamad, lalong-lalo na sa ating buhay pananampalataya. At mula rito, humingi tayo ng grasya mula sa Diyos. Grasya ng kapatawaran, pagbabago, at bagong simula. Sa ganitong paraan, pagdating ng Easter Sunday, hindi lamang tayo basta-basta magdiriwang, no? Kundi merong pagbabago sa atin at ating mararamdaman ang tunay na diwa ng muling pagkabuhay. At para po sa ating closing prayer, pamumunuan po tayo ni Attorney Bong. Sa mga brothers and sisters natin sa Men of Light, bago po tayo magtapos, inaanyayahan ko po kayong sandaling tumahimik at manalangin na kasama ko. Kung maaari, ipikit natin ang ating mga mata at ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Isipin natin na parang lang tayo nakaupo sa paanan ni Jesus. Walang kailangan patunayan, wala tayong kailangan itago. Nandun lang tayo sa kanyang harapan. So sa sandaling ito, hayaan nating maging totoo ang ating puso sa Diyos. Ibigay natin sa kanya ang lahat, mga tanong natin, ang mga pagod natin, ang mga sakit at kalituhan na dinadala natin. Lumapit tayo sa kanya ngayon na walang itinatago. Samahan po ninyo ako sa isang panalangin na nagmumula sa puso. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Lord, pwede po bang maging honest lang ako at ibuhos ko lang po sa inyo ang nilalaman ng puso ko? Minsan po kasi, Lord, naguguluhan ako. May mga panahon na parang maayos naman ang buhay ko, komportable, pamilyar, tahimik. Alam ko na kung paano ito tatakbo. Alam ko na ang nakasanayan. Alam ko na kung ano ang aasahan. At sa totoo lang, Lord, okay naman po ako doon. Kaya lang minsan, may mga nagbabago na akala kong maayos na. Yung pintuan ng pagkakataon na parang bukas na, bigla na lang nagsasara. Yung mga bagay na matagal ko nang pinaghahandaan, biglang hindi natutuloy. Yung pinagdarasal ko, hindi nangyayari. Yung taong mahalaga sa akin, lumalayo, nawawala. At bigla na lang, Lord, yung buhay na parang maayos at nakaayos na, nagugulo, nagiging malabo. Sa mga ganitong panahon, Lord, nalilito ako. Sa totoo lang, nasasaktan din ako minsan. Kasi pakiramdam ko, Lord, biglang nawawala sa akin yung bagay na akala kong magpapagaan, magpapasaya, magpapapuno ng buhay ko. Kaya kapag nagugulang mga plano ko, Lord, naririnig mo ako nagrereklamo. Kapag parang inililihis mo ako sa ibang daan, tumatanggi ako. Kapag hindi mo binibigay ang iingi ko, minsan, napapatanong ako, Lord, naririnig mo ba talaga ako? Pero sa gitna ng gulong ito, Lord, sa gitna ng kalituhan ko at pagkadismaya ko, may bahagi pa rin sa akin na naniniwalang may ginagawa ka. Sigurado ko ron, Lord, kasi dahil hindi mo naman ako pinabayaan noon eh. Ilang beses mo na akong binuhat, inayos, at dinala sa mas mabuti. Kaya alam kong kapag nagsabi ka ng hindi pa o hindi ito, hindi dahil gusto mo akong pagkaitan. May nakikita kang hindi ko pa nakikita. Itinutuwid mo ang landas ko at gumagawa ka ng puwang para sa mga bagong bagay na nais mong gawin sa buhay ko. At marahil, Lord, ganito rin ang ginagawa mo sa akin, tulad na isang halaman na pinuputulan para mas mamunga. May mga bagay na inaalis ka para hindi
parang hindi para masaktan ako, kundi para mas lumago ako at maging mabunga sa buhay ko. Kaya Lord, tulad ng lalaking bulag sa Ebanghelyo, eto po ako lumalapit muli sa inyo at nakikiusap. Lord, hugasan mo ang mga bahagi ng puso ko na hirap pang makakita ng malinaw. Ipakita mo sa akin ang mga bagay na nakasanayan ko na pero kailangan ko pang bitawan. Turuan mo rin ako magtiwala kapag hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. Bigyan mo ako, Lord, ng buhay na may malinaw na layunin. Bigyan mo ako ng pusong marunong sumunod sa tawag mo kahit hindi ko pa nakikita ang buong daan. Turuan mo akong hanapin at sundin ang calling na binigay mo sa akin kahit may mga bahagi pa rin hindi malinaw at hindi sigurado. Sa lahat ng ito, Lord, nakikiusap ako. Samahan mo ako. Huwag mo akong hayaang basta lang bumalik sa buhay ko sa dati. Gawin mo itong bago. Gawin mong mas malinaw ang paningin ko, mas malalim ang pananampalataya ko. At ikaw lang ang maging tunay na sentro ng lahat sa buhay ko. Ayusin mo pong muli ang buhay ko, Lord. At sa lahat ng bahagi na gugulo, kayo dawa ang magpanumbalik ng tamang ayos. Ito ang samot dalangin ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat po, Attorney Bong, sa napakaganda at very honest na prayer. Nakaka-refresh, no? At maraming salamat din po sa inyo sa pagsubaybay ninyo sa bagong episode natin na pinamagatang Bago. Samahan niyo po kami muli next week para sa 5th Sunday of Lent. Malapit na ho tayo sa ating Holy Week at sana maihanda sa pamamagitan nitong simpleng pagninilay at pagbabahaginan natin sa Men of Light, maihanda tayo sa pagdiriwang ng Holy Week at ng Easter season. Ito po si Father Justin Gatus ng Social Action Center of Pampanga. Ipagdasal po natin ang isa't isa. Ito po si Father Dio Gala, naway nakanda tayong magbago sa panahon ng Paresma. Bong Roque po, be blessed and be a blessing.